Tayo po ay manalangin. Let us pray. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, hindi po dahil sa aming pong mga nagagawa, kundi dahil po kami ay patuloy mo pong pinagbubuklod ng inyo pong habag, kabutihan. It is only by the finished and perfect work of Christ at the cross of Calvary, risen and resurrected, kami nakakalapit lamang po sa inyo. Ang aming pong pagdiriwang ng 16 na taon ng inyo pong kabutihan at kahabagan sa bawat isa, magmula pa po sa mga pioneers hanggang po ngayon na mga mananampalataya mo, na mga leaders. Salamat po, O Diyos. Marami pong salamat, Ama, na kami po ngayon as we rebuild the wall, renew our minds and guard our hearts, sinasamahan niyo po kami. Patuloy niyo po kaming pinapaalalahanan na sa kabila, O Diyos, ng tentasyon, ng may takot at pangamba, pinapaalalahanan niyo po kami tumindig sapagkat ikaw po, Yahweh, ay aming pong kasama. Ito po ang aming dalangin at pagpalain niyo po ang inyong pong salita sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Maligaya pong anibersaryo po, mga kapatid, na ibigay po sa akin ng mic 5:51 p.m. So, magdadagdag po kayo dyan ng 45 minutes. So, mga 7:30 tapos na po tayo. Amen? Kaya po, kapit lang po kayo. PM. Kapit lang po kayo. Amen? Sa lahat po ng bumubuo ng Filipino Christian Church, magmula po sa media, ayan po ang ating pong kapatid na si Sister Ana. Amen? Magmula sa mga ushering, sa women, sa men, sa food, and even po sa ating pong mga elders and deacons. Marami pong salamat sa inyo pong kapahintulutan na ako po ay makapaglingkod dito po sa transition ng Filipino Christian Church Manila. One thing that changed my mind last year is the word transition. Transition. Sabi ko, give me 2 months to decide if I will accept. Because a position of a church admin is not a spotlight or a position of fame. Hindi ito tinatawag na parang kasikatan o something na there is a luxury in the position. No. It is a position out of the grace and mercy of God. Amen? So, shall I accept it or not? Give me 2 months. And then lo and behold, as I pray, as I seek the will of God, the word transition ang pong lumitaw. As we ponder, November ng gabi, nagpupuyat po kami ni Pastor Eman. Pastor Eman, what is now the direction of FCC Manila? Yung pong ating pong associate pastor, si Pastor Eman. Kinuha po namin po yung whiteboard. Nagsulat po kami isang gabi, habang po kayo ay mahimbing ang inyong mga tulog. Ano na ang magiging direksyon? And lo and behold, here we are now celebrating rebuilding the wall, renewing our minds and guarding our hearts, na kinuha po sa Nehemiah chapter 4, verse 14. May mga bagay po na kailangan pong iayos. Amen? Hindi ka pwede pong mag-restore or mag-rebuild ng walang nasira. Amen? Kaya nga nagre-rebuild ka. And sa mga transition na ganito, one mistake could ruin everything. Amen? Kaya slowly but surely, ay itinatayo yung mga dapat itayo. Kaya sabi po dyan sa Nehemiah chapter 4, verse 14 to 15, ang sabi po ni Nehemiah, binisita ko ang mga tao at sinabi ko sa mga pinuno at hukom at sa lahat ng daroon, huwag kayong matakot sa mga kaaway. Alalahanin nating dakila at kamangha-mangha si Yahweh, ipagtanggol ninyo ang inyong mga kababayan, ang inyong mga anak, inyong mga asawa at mga tahanan, na balitaan ng mga kaaway na alam natin ang kanilang mga balak at napag-isip-isip nilang hinahadlangan sila ng Diyos. Kaya ang lahat ay nagpatuloy sa paggawa ng pader. Kaya ang tema ay Rebuilding the Wall sa Book of Nehemiah. Kaya po every Sunday sa ating po mga kapatid, nasa series po tayo ng Book of Nehemiah. At sa chapter 9 na po tayo this coming Sunday. So renewing our minds, kailangan munang magbago ng isip bago magkaroon ng paggwardya
sa ating mga puso, guarding our hearts. So ito po, kaya nga po nagre-rebuild because there is a reason for rebuilding. The wall was ruined because of their sin. Sa panahon po ni Nehemiah, nasira yung wall because of their idolatry. Amen? Yung pong Southern Kingdom, which is Judah, yung 2 tribes, sila po ay na-enslave because of the idolatry. And lo and behold, sa kabila po ng mga maraming warnings sa mga prophets po sa kanila, ang titigas po ng ulo nila. Paikot-ikot po sila, bagamat hindi si Sarah Geronimo ang kanilang paboritong singer, ay paikot-ikot sila sa kasalanan po ng idolatry. And then lo and behold, for 70 years, sila po ay naging foreigner sa isang foreign land, which is Babylonia. Alam niyo po, ang Assyria at ang Babylonia po ay, they master the art of war. Sila po ay mga torturer. Grabe po ang kanila pong dinanas. Here we are, FCC Manila, as we rebuild the wall. At their time, the wall was broken and ruined. Sira po talaga. Nakalaya nga kayo, after 70 years, pinahintulutan nga sila ng Diyos na bumalik, di po ba, sa Southern Kingdom, pero sira naman yung wall. And wall is for safety, security, and therefore, sa kanilang identity. Aanin mo ang isang bayan at their time na wala naman kayong pader for your safety and security. Pwede kayong lusubin ulit at any time. So the wall was broken and ruined dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga sabi sa Nehemiah chapter 1 verses 2 to 3, kinilala niya, Lord, we have sinned against you. Ito yung laman ng panalangin po ni Nehemiah, mga kapatid. Sinabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng sunugin iyon ng mga Babylonians. Sa pamumuno po ni Nebuchadnezzar, nag-report si Hanani. Reminder po, wala pa po dito sa Jerusalem si Nehemiah. Nag-report yung kanyang kapatid na si Hanani. The wall was broken and ruined. Kaya nga po, the wall is for their security and safety. Number 2, the wall is for their identity. And number 3, the wall is for a prophecy. If they will go back and return sa kanilang tunay na Diyos at tatanggalin nila at tatalikuran nila yung mga Diyos-Diyosan, sina Baal, sina Asherah, sina Molech, makakabalik sila. And lo and behold, nakabalik nga po sila. So as we rebuild the wall, FCC Manila, kung ang kanilang pagbagsak ay dulot ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, paano sa ating panahon ngayon? FCC, as we rebuild the wall of FCC Manila, let us reject the gods of this world. The love for money, the love for wealth, the love for power, influence, self-glory, the love for fame, false religion, and false teaching. Kung literal na mga Diyos-Diyosa ng kanilang niyakap, kaya nagdulot ng pagbagsak, ito, FCC Manila, ang kailangan nating i-reject. If we will not reject the love for money and wealth, power, influence, self-glory, fame, false religion, and false teaching, kahit ilang beses tayong mag-rebuild, we will always go back to the same mistake na nagawa nila at magagawa po natin. We will never learn. Amen? Amen. So the journey in rebuilding the wall began in prayer. Nagsimula siya sa isang panalangin. Amen? For 4 months po nag-prayer and fasting si Nehemiah. Not in the land of Jerusalem, but doon po sa Persia. Amen? Sa city of Susa, to be specific. So, in short, ang anumang uri ng pagre-rebuild o pagtatayo muli ng anumang bagay na nasira sa ating buhay, sa iglesia, ay nagsisimula sa desire to pray. Amen? Kaya hindi po natin pwede pong baliwalain yung kahalagahan po ng pananalangin. Nagsimula po ang journey ng pong pag-rebuild sa wall ay sa panalangin. Amen? Kaya yun po yung aming ginawa. Let us pray.
Let us pray, Pastor Eman. Ano ba ang magiging series natin? Ano ba yung ating magiging direksyon? Di po ba? Kasi kung ano yung magiging direksyon, yun na lahat ang ibababa mo sa men's, women's, kids, youth. So, yun ang sabi niya sa Nehemiah chapter 1 verses 4 to 5. Nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw kong nagdalamhati at nag-ayuno. Less than 4 months, nag-start siya ng December, nagtapos siya ng April. Matagal pa po actually siyang nanalangin kaysa natayo ang wall. 52 days. Yung wall, 52 days. Yung prayer and fasting niya ay less than 4 months. Ganun po, napaka-crucial and critical ang prayer. Amen. If we are really serious at FCC Manila in rebuilding the wall, actually, dapat mas marami pa sa prayer meeting kaysa Sunday service. Isn't it? Baligtad. Di po ba? Hindi siya, take note, hindi siya nagplano. No, yun ang hindi muna niya ginawa. Tinuhod muna niya, mga kapatid. Tinuhod muna niya. So as we rebuild the wall, number 1, the church must be a praying church. And each FCC family must be a praying family. Mga kapatid, FCC, kaya nga po ini-instituted natin po ang family worship. Ako ay magiging serang plaka ang habilin ko sa men's. Stand firm. Tindigan at panindigan ng inyong pamilya. Ibalik ang pananalangin sa loob ng inyong pamilya at ang tawag dyan ay family worship. Amen? Napakahalaga niyan, mga kapatid. Sabi ko, magpa-testimony about anong ginagawa ng Diyos sa kanilang mga family worship. As they read the Bible together, as they pray together, bilang mag-asawa, bilang pamilya, anong nangyayari? Amen? Kung noong dating pananampalataya, 6 a.m., 12, 6 p.m., pag hindi ka nag-pray, meron pong mga balatong, ayan yung mga Pampangan dito, no? Yung pong munggo, luluhod ka talaga ng literal pag hindi ka nakasali sa kanilang, pananalangin. Alam ko po yan. Kung yung dating pananampalataya, they emphasize prayer, bagamat sa maling Diyos, how much more po tayong mga sinasabi po nating mga tunay na anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya as we rebuild the wall FCC Manila, prayer is important. Hindi lang dahil po naririnig po natin dito sa pulpito, kundi kailangan po talaga itong mag-translate sa bawat tahanan ng FCC families. Amen. Family prayer. Family worship. The journey in rebuilding the wall, number 2, demands godly leadership. Ang tindi po ng pinagdaanan po ni Nehemiah. Chapter 4, external opposition. Chapter 5, internal opposition. Just imagine this. Kung hindi lang talagang out of love sa Diyos, yung kanyang pagpapagamit sa Diyos. Biruin nyo, meron ka ng problema sa labas, Gesem, Sanbalat, Tobias. Tapos meron ka pang mga pasaway na mga kababayan sa loob. Yung mga maharlika na nang abuso. Imagine that. So, the journey in rebuilding the wall demands godly leadership. Nehemiah 1:15-16. Nangangailangan po tayo po ng mga leaders po natin na magre-represent sa mundong ito na sila po ay biblically qualified. Amen? Hindi po tayo nangangailangan po ng leaders na hindi po kayang panindigan kung ano po ang hinihingi ng kanilang posisyon. Amen? Paano po maaakay ng kapwa bulag ang kanyang kapwa bulag? Pareho po silang mahuhulog. Hindi po kailangan ng FCC Manila ng mga leader na kung saan nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan. Kailangan ng FCC Manila ng mga leader na mulat sa katotohanan at mulat sa paninindigan. Hindi kung anumang opinyon, kundi sa autoridad ng salita ng Diyos. Amen? We need qualified leaders. Amen po ba, FCC Manila?
So as we rebuild the wall, FCC Manila, for our 16th year anniversary, we need qualified and godly leaders who will exemplify godly examples. We need qualified elders and deacons based on the biblical requirements. Kailangan ng maging as we transition, as we move forward, kailangan maging malinaw ano bang ibig sabihin ng elder, ano bang ibig sabihin ng deacon base sa pamantayan ng Diyos. Hindi kung ano-ano lang. Hindi. The Bible is sufficient. Amen. Ganito po tayo kaseryoso as I allow myself to be God's instrument in our transition, in our rebuilding. Kaya ang sabi po ng unang Pedro 5, 1-4, sa mga matatandang namumuno sa inyo, sa English, to the elders among you. Nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno. So, si Pedro pala ay hindi lang apostol, kundi siya rin pala ay isang elder. Bilang saksi sa mga paghihirap ni Kristo sapagkat makikibahagi sa karangalang malapit ng ipahayag. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob. Sa mga leaders po ng FCC Manila, kailangan ng paglilingkod po natin as a godly leader, maluwag sa loob. Amen? Hindi napipilitan. Sister Ana, ipagpatawad mo, ikaw ang aking gagawing illustration. Alam ba ninyo, praise God, ako nasasaksihan ko talaga yung dedication at saka yung commitment ni Sister Ana. Nakasama kita sa industriya ng paglilingkod sa Panginoon. Ako po, mga panahon po na whether gabihin man kami dito, andyan siya. Amen? Noong mga panahon po na aming inaano yung direction, andyan siya. Kaya pag-pray na natin na meron na siya maging kapalit, dyan sa media. Amen? Kausapin ko. Amen? Grabe! Alam po ninyo, she is a godly example of commitment. Amen? Napakaganda. Maluwag sa loob. Tapos, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil may bayad. Di ba? Sa mga gustong pumasok sa ministry, sa mga gustong pumasok sa pastor, kung ikaw ay gustong pumasok sa pagpapastor at ang balak mo'y magpakayaman, kapatid, sinasabi ko sa iyo ngayon, disqualified ang posisyong iyan. Pastoral ministry or full-time ministry ay hindi po hindi po yan para sa mga naghahangad ng magkamal ng kayamanan. Amen? Ba't mo alam, Pastor Mark, na dapat ang mga full-time o ang mga nagsuko ng buhay sa full-time ministry ay hindi nila dapat hangad ang yumaman? E di tanungin mo ako. Amen? Tanungin mo rin si Pastor Eman. Pastoral work is not for money. Amen? Kaya kapag ang mga leader ng church, ang bukang bibig na lang ay pera, run immediately to that church. That is not a Christ-centered biblical church. Amen? Lumayas ka dyan sa ganyang iglesia na puro pera na lang ang pinag-uusapan. Ganun po ako ka-straightforward pagdating sa mga ganyang bagay. Malinaw sa akin when I entered seminary, nung pinasa ko noong taong 2010, yung aking application for scholarship sa Filipino Christian Church Abu Dhabi, at ang nag-interview pa sa akin ay si Pastor Benji Masiglat. Sabi ko sa letter, when I decided to enter full-time ministry, tinanggal ko na po sa balat ng lupa ang salitang magpakayaman. Ganun kalinaw sa akin. At ganun dapat maging malinaw sa atin na as we serve God, as we rebuild, as we transition, money is not the game changer. Money is not the motivation, kundi love ng ating Panginoon. Benepisyaryo tayo ng habag, benepisyaryo tayo ng awa ng Diyos, yun din ang kaparehong awat habag na ating pinaglilingkod lang. Amen. Pero yung magpakayaman,
Yung tumanggap ng 50 million kada kinsenas at katapusan, 100 million. Naku, tinanggal ko na yan sa ano ko. Di ba? Di ba? Yung maging nasa top 10 billionaire sa Pilipinas, mga kapatid, I've already eradicated that. Amen? Kasi nakakatakot. Di ba? Kaya po, we need godly leaders in the church. Hindi bilang isang Panginoon. Amen? Kapag ang inyong mga leaders sa iglesia, kahit mali ay gusto nilang magpasubmit ka, run immediately to that church. Amen? Kaya dito sa FCC Manila, hanggat maaari maging tayong good example. Kaya yung mga iglesia na ang mga pastor ay nangaabuso ng kanilang kapangyarihan, mali na yung doktrina, mali na yung pamamaraan, hindi pa plurality of elders, kundi pastocentric pa. Tapos ang takaw-takaw pa sa kapangyarihan at posisyon. Sorry, that is not even a biblical church. Binubuhay sila ng Diyos for them to repent. Amen? Wala dapat dito sa FCC Manila na uhaw at gutom sa kapangyarihan. Amen? Ulitin ko. Wala dapat dito sa FCC Manila, whether you are church administrative, associate, head, o kung ano pa mang head yan, we are just a lowly servant of God. Amen? Hindi yung pastor ako, tapos may red carpet dyan. Magsipagtabi kayo, tapos andyan yung photographer 1, photographer 2, ano to? Entertainment, Sparkle, Star Cinema, o GMA Films. Di po ba? Mga kapatid, not lording over them, but be a good example. At pagparito ng pinunong pastol ay tatanggap kayo ng maluwating kurunang hindi kukupas kailanman. So we need leaders as we transition na mayroong puso ng ating Panginoong Yesus. The journey in rebuilding the wall demands unity. FCC Manila, kung tayo din ang magkakawatak-watak, naku po, anyari. Di po ba? Inabot tayo ng 16 na taon, tapos magre-rebel tayo, tapos tayo din ang magkakagatan, tayo din ang magkakahiwalay. Ako kay Pablo, ako kay Pedro, mas magaling ito, mas magaling iyon. Naku po, wala tayong mararating yan. Di po ba? We need unity. Amen. Regardless of our personal differences, regardless ng ating mga maturity, kailangan po talaga natin to pursue unity and not uniformity. Amen. Kung ang ating Panginoong Yesus tinaga ka, tiyagain mo. Amen. Kung ang ating Panginoong Yesus ay pinagpasensyahan ka, pagpasensyahan mo. Amen. Kung ating Panginoong Yesus ay pinaglingkuran ng ang mga apostol, ipagluto mo. Amen. Decor team. Mga kapatid, it demands unity. At hindi lamang dito sa FCC Manila nangangailangan ng unity. Sa mga bahay din dyan sa FCC Manila. Amen. Yung mga tahanan. Pag sinabing ganitong pamilya na FCC Manila, there should be unity. Amen. Hindi dahil magkakapareho kayo ng anniversary t-shirt, no. Kundi dahil unity in love. Amen. Unity in vision. Hindi yung pag sinabi ni Mr. na, hantara na, sasabihin ni Mrs., sambala ka lang. Diba? Hindi yung sinabi ni Mrs. na, hantara na, luluhod din ang mga tala. There should be unity. Amen? Ang nagtataguyod sa atin sa pagkakaisa ay ang pag-ibig at habag ng ating Panginoong Yesus. Nothing more, nothing less. Amen? Mga kapatid, kung hindi tayo magkakaisa dito sa FCC Manila, I don't think the next generation maaabutan. Amen? As sabi ko nga sa mga Sunday preaching, sa 100 taon ng FCC Manila, wala na ako dito. Tama po ba? Sino pa yung nandito na sa 100 anibersaryo ng Filipino Christian Church, andito pa? Wala na. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa araw ng bukas, pero alam natin kung anong gagawin natin today.
And that is we need ng leadership na nagkakaisa. Iba-iba man ang ating opinion, iba-iba man ang ating pinanggagalingan, pinagkakaisa naman po tayo ng salita ng Diyos. Amen? Ito, di po ba? Iba-iba man tayo ng experience, sometimes sa mga meeting, sige, magkaiba na ng opinion, magkaiba na ng experience, magkaiba ng educational background, pero ito ang silencer, ang salita ng ating Panginoon. So as we rebuild the wall, kailangan nating magtulungan, amen? Magsama-sama at magbayanihan. Kailangan natin ang bawat isa. Yung trabaho ni pastor, hindi supreme. Okay? Each ministry ay pantay-pantay sa value, sa work. Magkakaiba lang sa bigat ng accountability. Amen? Kaya dito sa FCC Manila, women's, men's, ushering, doon sa food, sa youth, sa media, para-pareho po yung mahalaga sa ating pong Panginoon. Amen? Tuloy lang, laban lang. The journey in rebuilding the wall faced great opposition. FCC Manila, as we rebuild the wall, meron mga kokontra sa atin. Sino yung mga kokontra as we rebuild the wall? Dalawa, internal and external. Ganun yung hinarap ni Nehemiah. May external, may panglabas. Gesem, Sanballat, Tobias. Lahat na ata ng klase ng mga discouragement, sinabi nila. Lahat na ata ng demoralization and demonization, sinabi sa kanila. And yet, dahil nagkaisa-isa sila to rebuild the wall, natapos ang wall. Ganun din. May mga panahon sa ating mga kapwa manggagawa at mga kapwa dito sa FCC Manila, we will be tempted to give up. Kasi may mga panahon na ang ministry ay hindi bed of roses. Tama po ba? May mga panahon na nakakapagod. Amen? May mga panahon na magandang pakinggan ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Totoo naman. Pero may mga panahon din na napapagod ka. Amen? Pero habang tayo po'y napapagod, habang tayo ay natutukso na mag-give up, alalahanin natin, ang laban ay hindi lang para sa iyo, ang laban ay para sa lahat ng mga tiga FCC Manila. Kailangan natin yung strength and stamina ng bawat isa. Amen? Kaya nga, ang sabi ni Sister Ana, pag daw nawala, may nangungumusta. Amen? Ang ganda nun. Di po ba? Una, i-chat mo muna. Pangalawa, i-text mo muna. Uso pa ba ngayon yung mga nagte-text? Kung mayroon ng messenger, meron pa din. Kumustahin. FCC Manila, as we rebuild the wall, renew our minds, and guard our hearts, isa ang pinapangako ko sa inyo as church admin, we will have opposition internally and externally. And we really need to face it as matured members and leaders of this church. Amen? Pero, as we face opposition, ang pakinggan natin, hindi yung boses ng mundo, kundi yung boses at katotohanan ng salita ng Diyos. Love is the defining ethics. Sabi ng ating Panginoong Yesus, pag nakita ng mundong ito na kayo ay nag-iibigan, tunay ngang kayo'y aking mga disipulo. Amen? Iba-iba man ang facial product na ginagamit niyan. Iba-iba man ang lifestyle at diet na ginagawa niyan. Kapatid mo yan sa Panginoon at magkakasama po tayo as we rebuild the wall, as we face great opposition. Amen? At kapag naman kasama yan sa pag-rebuild ng wall, encourage one another. Amen? Sometimes yung ating mga kapatid, nakasmile yan, di ba? Ang ganda ng smile. Pero deep inside, broken na pala yan. Amen? Sometimes, ang ganda ng kanilang pagkakadeliver, pero minsan may mga cross na pala silang kinicarry.
mga kapatid, sino pa ba ang magpapakita ng pagmamalasakit as we rebuild the wall, kundi tayo mismo dito sa loob ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Amen? At yun ang ating pong kailangan. So the journey in rebuilding the wall faced great discouragement. Merong great discouragement. Nehemiah chapter 4 verse 3. Sa tabi niya ay nagsalita naman si Tobias na Amonita, ano bang klaseng pader ang gagawin ng mga Hudyong yan? Madaanan lamang iyon ng asong gubat ay tiyak na guguho. What kind of wall they are rebuilding? Amen? In any kinds of rebuilding, particularly sa kanilang wall sa Jerusalem, they face great discouragement. Sa ministry talaga may discouragement. Amen? Sometimes hindi mo na kailangan magsalita. Makita mo pa lang na di-discourage ka na. Totoo po yan. Di ba? May mga discouragement talaga sa ministry. Kaya sabi ko nga sa mga gusto talagang mag-ministry, kapatid, hindi yan 100% masaya. May mga discouragement. Amen? Sometimes, ayaw makipag-cooperate. Tama? Imbes na to lift you up, minsan, hilain ka pababa. This is the reality of ministry. Huwag na tayong lalayo, yung ating Panginoon. Sa tingin ba ninyo, nung po siya napako sa krus ng Kalbaryo, 100% bedo process ang kanyang kinaharap? No. May nagtraidor. Di po ba? Merong nagkanuno, may nagtraidor. Di ba? Kilala mo ba siya? Ay, hindi. Over my dead body. In the same manner sa ministry, mga kapwa ko manggagawa dito sa FCC Manila, mga kapwa ko mananampalataya, Christian life ay hindi po puro encouragement. May mga discouragement din po tayo. Amen? Kaya keep on. Sa kabila po ng great opposition and great discouragement, nagtuloy-tuloy lang sila sa pag-rebuild. One brick at a time. Ganon din po sa atin. Amen? Sa kabila ng mga great discouragement, go on, magpatuloy tayo sa Dare to Share, FCC Manila. Amen. Bakit sa Pastor Eman lang yung nag-amen? Amen? Di ba? Alam nyo, sometimes ako nakangiti. Sometimes naglagay na ako ng toner, exfoliator, lahat na. Tapos, di ba, nakano na yung message. Tapos, ay, ang konti lang nila. Alam ba ninyo, nakaka-discourage sa amin yon? Di po ba? Pinaganda mo, excited ka. Gumawa ka ng exam. Mahilig pa naman magpa-exam si Pastor Mark, yung pastor na yan. Di ba? Excited ka. Tapos, ay, nung nagsimula, 1,000,000. Nung nag-second session, 500,000 na lang. Nung nag-third session, 10 na lang. Nung nag-fourth session, 5 na lang. At nung nag-sixth session, may salamin na. At alam niyo kung sino nakausap ni Pastor. Sarili niya na. Ganon. Pero sila, the more na dinidiscourage at the more na ino-oppose sila ni na Gesem, Sanballat at Tobias, the more na nang gigigil sila na magpatuloy. Amen? Kaya ganun tayo po dapat sa ating po Dare to Share. Bible survey, theological studies, hermeneutics, kailangan gigil na gigil ka to the point na mapunit mo na yung aking damit. Amen? Alam nyo, ako'y nangangarap. Talaga nangangarap. Alam mo yung lalapitan ka ng miyembro? Pastor, have you ever read this book? Wow! Diba? Hindi yung, Pastor, narinig mo na ba na hindi daw si Bea Alonso ang nakipag-break? Ako naman, sabi ko. Akala ko naman tungkol sa, hindi pa daw ready mag-change ng religion si Bea sa Favor Church. Ayan. Diyan sa Taguig, BGC. Diba? Mga leaders, si Pastor Eman at si Pastor Mark ay nagpapatuloy. Bible survey, hindi pa yan nagpapa-exam, nagpapa-activity nga yan eh. Ako nagpa-exam na ako.
Keep on. Move on. Amen. Move forward. Amen. Kapag dito sa rebuilding natin sa mga training na yan, nakuha natin yung vision, we will never ever repeat the same mistake. Amen. Na paglaki ni Sean, 16 years from now, paki-record ito. Magdagdag tayo ng 16 years. Ilan na? 16 years. 2024 plus 16. 17 years old na siya noon. Anong taon na yon? Lord, buhay pa kaya ako? 2040. Sa 2040, 17 years old na yung panganay ni Brother Martin. So, 16 plus 17. Ilang taon yon? 33 years. Uy, ganda nun. 3-3. Nako. Sa 33 years ng FCC Manila, 17 years old si Sean, yung gift of God. And a man after own God's heart. Ngayon, FCC leaders, FCC Manila, kung tayo ay nagkaisa, lalong nanggigil at nagpatuloy habang dinidiscourage, habang we are facing great opposition, sasabihin ni Sean, na gift of God, sa 2040, ang aking mga ninuno, they did not commit a mistake, but they stand to the will of God. Amen? Di po ba? Babalikan nila tayo. Dalawa lang yan ang pagsingil. Sisingilin ka nila dahil nagkamali tayo ngayon, o babalikan nila tayo dahil tama ang ginawa natin. Amen? Bagamat hindi biblikal na ang kasaysayan ay maniningil, sapagkat ang Diyos naman talaga ang tunay na maniningil. Pero itong 16th year anniversary, nakasama na sa kasaysayan. Pero anong gagawin natin sa kasaysayan ito as we face great opposition and discouragement? Mga leaders, mga members ng FCC Manila, tuloy lang ang laban. Amen? Tuloy. Amen? Nagsipag-asawat na ang lahat, tuloy ang laban. What shall we do? Number 1, trust God wholeheartedly in prayer. FCC Manila, as we transition, trust God wholeheartedly in prayer. Sa ating pamilya, sa ating prayer meeting, sa ating church, huwag nating tanggalin ng pananalangin. Amen? Let us trust God wholeheartedly in prayer. Nehemiah 4:45. As they face great opposition, great discouragement, nanalangin. Yun ang ating unang gagawin. Amen? Bago kung anong meeting, prayer muna. Number 2, what shall we do? Total perseverance amidst of persecution. Lalo kaming nagpatuloy sa pagtatayo ng pader. Amen? Habang pong tayo ay nagre-rebuild, habang tayo ay nagkakaroon ng transition, huwag kang mawala. Sama ka sa biyahe. Amen? FCC Manila, members, leaders, sama ka sa biyahe. Kung malinaw sa'yo na dito ka tinawag at gagamitin ng Diyos, dito ka talaga gagamitin ng Diyos. Amen? Di po ba? Kaya sabi ko, yung susunod sa akin, kung sino man siya, kailangan munang maitayo yung pundasyon na para kapag inilipat sa Kanya, hindi tayo ulit magre-rebuild. Amen? Number 3, praising God amidst of the tension. Nanalangin po sila. Pinagkatiwalaan po nilang buong puso ang Diyos. At nagpuri sila sama-sama. Ang ganda po ng kantang In Jesus' Name kanina. Alam ba ninyo, tayo as FCC Manila, habang tayo po ay we are facing great opposition, great persecution, magbuklod po tayong magpuri sa Diyos. Amen? Instead na awayin mo ang iyong kapatid or kapwa kapatid, awayin mo yung leadership, we really need to praise God. Amen? Praising God amidst of the tension. Nehemiah chapter 4 verse 10. Ang mga taga-Huda ay may ganitong awit. Nakapag-compose pa nga sila ng kanta. Nanghihina kami sa bigat ng pasan at sobrang dami ng batong nabuwal.
Hindi namin kayang hirap na ito na itayo ang pader sa maghapong trabaho. Umaawit sila habang nagle-labor po sila. Amen. Ganon din sa atin as we rebuild. As we face trials, tribulations in life, huwag mong kakalimutan na manalangin at sumambas sa Diyos. Amen po ba? Kaya maganda rin itanong, ano ang iyong awiting papuri para sa Diyos? What shall we do? Preparedness amidst of threat and attack. Hindi lang tayo mananalangin, hindi lang tayo magpaplano, hindi lang tayo magkakaisa, hindi lang tayo magpapatuloy. Tayo rin ay ihahanda natin ang ating sarili. I-develop din natin ang ating sarili. Nehemiah 4:13, kaya't nagtalaga siya ng mga bantay. Kasi may threat. Pwede silang lusubin. In our situation right now, na-identify na natin kung ano yung dapat i-rebuild. Na-identify na natin kung ano yung dapat ayusin. So, sino ngayon yung i-develop mo? Sino ngayon yung iyong ililid? Sino ngayon yung iyong i-equip? E di yung mga leaders at mga members. Amen? Kaya nga, ibinalik natin yung mga training. Amen? Ibinalik natin. Meron tayong Dare to Share para sa soul winning. Meron tayong Leaders Development Program, Bible Survey, Theological Studies, and Hermeneutics. Bilang paghahanda sa atin sa pagdating ng mga threats, pagdating ng mga tension, para well-grounded po tayo. And then, number 5, last dalawang slide na lang po ako. Courage amidst of all trials. Nehemiah 4:14, yung ating pinaka-scripture reference. Mga kapatid, FCC Manila, 16th year anniversary. Kailangan po natin ng tapang, hindi sa ating sariling lakas, kundi tapang dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Alam nyo, sa ministry, let me speak as a pastor. There are a lot of times that we are tempted to give up. Really. Sapagkat yung mga inaalala po namin ay hindi lang isa. Di ba? Lately, sabi ko, kailan kaya ako makakauwi? Di po ba? There is a familial sacrifice. As iniisip mo yung tinatawag na pagre-rebuild ng wall. Kailangan tama yung pagre-rebuild ng wall natin ng FCC Manila. Paalalahanan po natin. Kasi kung hindi, masasayang yung ating effort. Tama po ba? Sayang. Diba? At habang nag-e-effort tayo, ito yung church na kung saan habang nag-e-effort, naka-aircon. Amen? Biruin mo, no? Habang nagtatraining ka, naka-aircon ka. Ang ganda nun. Hindi ka nagpapaypay. We are convenient and we are comfortable, but we need courage. Sa ating mga elders sa FCC Manila, kailangan po talaga nating maging matapang para itaguyod ang gawain ng Diyos. Amen? Sa ating mga deacons, kailangan talaga po natin ng tapang para magpatuloy. Sa ating mga members sa FCC Manila, kailangan talaga natin ng courage amidst of all trials sapagkat very challenging yung ating personal life na ating pong pinagdaraanan at yung pag-rebuild. Amen? What is the result? For my last slide. Uy, ang ganda no, Pastor Mark. No? Last slide. I make sure talaga na hanggang 30 to 35 minutes lang ako. Anong resulta po ng kanilang pag-rebuild ng wall? Na kung saan yun din dapat ang maging resulta as we rebuild the wall, renew our minds and guard our hearts dito sa FCC Manila. Dito sa pang-16 na taon na pagdiriwang, triumphant rebuilding of the wall. In chapter 7, chapter 8, chapter 9, ang sabi ni Nehemiah, sa wakas, after 52 days, natapos ang wall. FCC Manila, we are just starting. Nagsisimula pa lang tayo. Nagsisimula pa lang po tayo pong ipagdikit-dikit, ipagpatong-patong yung mga bricks, yung mga walls, yung mga
Nagsisimula pa lang tayong ayusin yung mga brokenness, yung mga nawala, yung mga nasira. At hindi po kaya po 'yan na mag-isa ni Pastor Mark, ni kasama din si Pastor Eman. We need each other. We need to be courageous. Amen. At napakaganda rin na yung ating mga kapatid sa FCC Antipolo ay nasasaksihan nila po muli. Sapagkat sabi ko sa leadership, alam ko 2018 pa huling silang nakapunta ng anniversary. Alam ko yan. Kasi andun din ako noon. Hindi po ba? Hayaan natin ang kasaysayan maisulat tayo. Hindi dahil nagmayabang tayo, kundi pinili nating mag-transition, pinili nating mag-rebuild, at kasama po tayo sa prosesong yun. Amen po ba, FCC Manila? Triumphant rebuilding of the wall ang ating pong pinaka-goal. Kapag nakita na po natin, kailan natin makikita na magiging triumphant na ang pag-rebuild ng wall sa FCC Manila? Pag nakita na po natin ang bawat pamilyang FCC Manila ay meron ng family worship, isa sa palatandaan yan. Nabibisita si Pastor Eman, bibisita yung mga elders natin, bibisita si Pastor Mark, biglang maabutan ko, ayun, nananalangin yung ama ng tahanan. Naka 1 hour na hindi pa tapos. Isa yun sa triumphant rebuilding. Amen? Pangalawa, kapag doon sa mga training, first Sunday, schedule ko ng preaching. Second Sunday, schedule ng preaching ni Pastor Eman. Meron ng third Sunday. Meron ng fourth Sunday na nagpipreach and exhorter sa prayer meeting and sa Sunday service na qualified leaders. Pangalawang palatandaan na successful tayo sa rebuilding. Amen? Hindi yung nasa hukay na ako, nagpipreach pa ako. Di ba? Nakakatakot yun, no? Yung buto-buto ka na lang, tapos nagpipreach ka pa dito. Kasi hindi nagtagumpay yung rebuilding. Amen? Pangatlo, kapag ang bawat FCC Manila ay nasa Bible study na. Amen? Yung lalapitan tayo ay, Pastor Mark, ito po yung schedule namin. Pastor Mark, sama ka sa aming Bible study sa BGC Starbucks. Ayan. Pastor Mark, sama ka sa Bible study po namin sa Aroseros, ang huling hiningat gubat ng Maynila. Ayan. Diba? Pastor Mark, sama ka sa Bible study namin, tignan po ayun, pangatlo yun, na palatandaan. At pang-apat, meron tayong mga qualified na mga elders and leaders. Na pag sinabi mong elder, ano ba yan? Pag sinabi mong deacons, ano ba yan? And pang-lima, meron tayong matatag na tamang aral na galing talaga sa Biblia. Hindi kung ano-ano. Amen? Di po ba? Dumating tayo sa punto na yung mga doctrine na yan, pilit na tinatanggal at pinapalayas. Dito naman sa FCC Manila, hindi natin pinapalayas, pilit natin ibinabalik. Bakit? Sapagkat yun ng turo't aral ng mga apostol, pangawakang mabuti ang mga tamang aral na itinaguyod ng ating Panginoong Hesus. Ipinasa sa mga apostol at nakarating sa atin. Amen? Kaya ang tanungan, is it biblical? Amen po ba? At pang-anim na palatandaan na we are triumphant, yung sinasabi ko kanina, maka 50 years ka man, maka 60 years, 70 years, and 100 years, hindi natin alam kung andito pa tayo. Ang FCC Manila, andito pa rin. Kasama ng lahat ng evangelical churches community na ninindigan sa tama, tumitindig sa tama, nananalangin, nagpupuri sa Diyos. Nasa na ngayon ang FCC Manila? Nasa na ngayon siya sa kanyang pag-rebuild sa wall? We are no longer rebuilding a literal wall. Just like in their time. Tama po ba? We are rebuilding a body which Christ has already instituted.
itinatag at itinayo na ng ating Panginoong Yesus ang kanyang katawan. Ang tawag ay iglesia. Tama po ba? Inilalagay na lang natin sa tama yung mga dapat mailagay sa tama. FCC Manila, as I am, balang araw, mawala man ako. I am not forever sa FCC Manila. Babalikan natin ang 2024. Pinili nating maging matapang, pinili nating tumindig, pinili nating lumaban dahil sa lakas, kaloob, at habag ng ating Panginoong Hesus. Let us rebuild FCC Manila.